Thank you and wow. 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 Thank you po and wow. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at pamasahe, maraming kabataan na naghahanap ng tipid at praktikal na alternatibong sasakyan. Tara, alamin natin ang opinyon ng mga estudyante tungkol sa paggamit ng NWOW e-bikes para sa alternatibong sasakyan. Kilala ko ang NO e-bikes. Gawa ng nakikita ko siya sa kalsada and sa school namin. Gawa ng hinahatid ng mga magulang nila yung mga bata papuntang school gamit ang NO e-bike. For me, nakakatulong yung e-bike sa pagpasok ko sa pang-araw-araw sa school kasi syempre, yung dinadaanan ko kasi ma-traffic na lugar eh. So syempre, yung e-bike na ginagamit ko, mas mabilis siya nakakalusot sa mga traffic kasi maliit. And also, mas less siya sa gastos kasi nga, hindi ko na need mamasahe or gumamit ng gas na motor. And ano siya, environmental friendly kasi nga, hindi mo na need gumamit ng mga bigas, ganyan, and less pollution siya, ganun. In a way po, yes. Kasi nababawasan po yung, since wala po siyang tambucho and rechargeable po siya, nababawasan po yung air pollution sa hangin po. Sa tingin ko din po, dapat po meron siyang proper disposal po. Kasi since the battery po siya, yung battery po kasi is meron ding environmental impact po sa kalikasan po. Ano po, nakakapag-less siya ng air pollution kasi hindi siya gumagamit ng gasolina. Tsaka po, hindi siya magastos kasi syempre nagmamahal po yung gasoline po every now and then. As a student, feeling ko kasi mas madali siya sa amin kaysa sa nagpagko-commute araw-araw. So kung merong e-bike, mas nakakatipid po sa pamasahe. Unang-una po sa lahat, eco-friendly po yung e-bike. Especially po, masyado pong popular po ngayon, especially yung NWOW po. Parang pag ano po ng mga gastos, mas tipid po siya kumpara po sa mga bibili ka pa po ng motor. Instead na mag-commute ka po or bibili ka po ng motor, mas mura po yung e-bike po. Lalo na kung 10 or to 20 kilometers lang po yung layo. Kung ganun lang po yung kilometer na tinatakbo, accessible po talaga yung e-bike po. Bilang estudyante po, mapapadali po yung yung transportation po namin. Kanyari po, dyan lang po yung bahay ko. Pwede po ako mag-e-bike na lang po. So, ganun. Sa tingin ko din and based on my experience na nakikita ko po sa mga klase ko, mas makakatipid po talaga po yung paggamit ng e-bike din po eh. Kasi more on electricity lang din siya and sa bahay lang po siya na-charge. Actually, meron na nga din po sa ibang kalsada na din po eh. Yung mga gas-powered naman po, siguro mas sobrang mahal din po kasi. And sa nakikita ko din po sa mga klase ko po. Kasi gumagastos po sila minsan sa 3 araw, gumagastos sila ng 800 sa gas, 1,000 pataas. Bilang student po, sa ngayon, sobrang halaga po ng mga safety features, lalong-lalo na po sa e-bike, lalo na po ngayon na marami pong nagamit ng e-bike, nag-i-emerge din po siya ngayon. Kumpara mo na lang po siya sa makakasabay po sa mga kalsada like mga possible po, mga truck, malalaki, mga kotse. Yung mga safety features po niya is kailangan po is makasabay po doon sa mga standard po na kailangan para maging safe po yung mga biyahe natin. Yung seatbelt po kasi po kapag nagda-drive ka po is minsan po may bigla pong tatawid, so may bibigla ka pong preno. So, kung wala ka pong seatbelt, baka po magdumusdus po kayo. Para saan po yung yung alarm? Anti-theft po na features nyo kasi. Sa panahon po kasi ngayon talagang talamak po yung mga manggagancho mga nanakaw talaga. Yung iba nga po nananakaw, mga motor pa eh. Ano pa po kaya kung mga e-bike na walang ganyang features? Kaya doon po ako mas nabibilib sa anti-theft na features po ninyo. So first of all po, sa peer recommendations, syempre po may mga magkakaibigan po na bibili po ng mga e-bikes. I-recommend po nila yung mga na-try na po nila or yung mga nabili na po nila. Sa social media naman po, isang malaking din po yung pag-influensya po ng social media sa pagpili ng e-bike brand. Especially po sa mga influencers na nag-advertise or nagpo-promote ng mga e-bike brands. Yung sa pag-influensya po kasi in terms of social media or sa kabataan po ngayon, kailangan po talaga creative yung pagka-advertise or yung pag-promote po nila. Kasi doon na rin po nadadala yung mga tao sa pagbili po ng e-bike. Batay sa aming interview, napatunayan naming pinapahalagahan ng kabataan ang tipid, praktikal, at eco-friendly na transportasyon. Patunay na ito, unti-unti nang natatanggap ng mga estudyante ang electric e-bike bilang kasangga nila sa araw-araw na buhay.